Sa loob ng nakaraang 12 araw ay walang ginawa si Gilbert kundi magmukmok sa kanyang silid at sa Teresa. Mahaba na ang balbas ng binata. Ang buhok ay halos hindi na nasusuklay. Gayun may naliligo pa rin ito at kumakain sa oras. Inuunawa naman siya ng kanyang tiyuhin na nakaaalam sa pangyayari. Sa libing ni Lorena ay dumalo naman ang binata. Tahimik itong lumuha ng lumuha at wala halos patlang ang pag-usal sa sarili ng patawad. 12 araw na rin siyang hindi humihipo ng pensil at canvas. Ang galit sa pagkamatay ni Lorena ay hindi na yata niya maiwawaglit sa puso. Sa ususan walang maaaring ilihim. Ang tungkol sa maagang pagkamatay ni Lorena ay naging malaking balita. Na si Lorena ay naging nobya ni Gilbert at alam na rin doon. Natural na pati pagmumukmok ng pintor ay hindi na ikaila. Napag-usapan din siya ni na Emily at Inday. Nasilip ko si Gilbert sa terrace nila Ate Emily. Naku, para na siyang si Palito sa kapayatan. Sobra ka naman, Inday. Natanaw ko rin si Gilbert namayat nga pero hindi naman kasing payat ni Palito. Nanananghalian noon ang mag-amo. Pero nakakalungkot din Ate Emily. Bagay sana sila ni Lorena. Napabuntongin nga si Emily. Ang balita ay masyadong guilty si Gilbert sa pagkamatay ni Lorena. Kaya naglalagi sa bahay si Gilbert at ayaw magpinta. Ayon sa chismis, inapabayaan ni Gilbert ang kanilang relasyon dahil sa katatrabaho. Ewan ba? Sana ibaling na lang niya sa akin ang kanyang pagtingin Ate Emily. Bahagya nang napangiti si Emily sa sinabi ng katulong. Hindi na ako nakakatawa ate. Hindi dapat gawing katatawanan ng kasawian ng ibang tao, Inday. Seryoso si Emily. Napahiya si Inday at tumahimik. Ipinagpatuloy na lang nila ang pagkain. Sa totoo lang sa dibdib ni Emily ay may nakakapasi ang habag kay Gilbert dahil sa sinapit ng nobya nito. Ang simpatya niya sa binatang kapitbahay ay walang halong mali siya. Pagtingin sa isang kaibigan kundi man sa isang kamag-anak na iniuukol niya sa pintor. Kung maaari nga lang ay nais niyang payuhan si Gilbert, sabihin dito nakalimutan ang pagluluksa o pagmumuklo. Life must go on. Dapat magpatuloy ang buhay. Life is for the living. Nais pa niyang sabihin kay Gilbert. Tingnan mo ako. Ako'y paisi-isi lang. Nag-i-enjoy kahit pa nga malayo ang aking piling ang asawa ko. Kapag may kuryente, panood ng TV. Kapag brownout, binibirahan ko ng tulog sa papag sa tabing ilog. Gusto pa rin niyang sabihin niyon kay Gilbert kung magkakaroon lang siya ng pagkakataon. Pero kung bakit kapag alam niyang wala si Mang Celso at si Gilbert ang tao sa bahay ng matandang lalaki, kahit pa nga dapat siyang pumunta sa labasan, ay nahihisiya siyang magtao po rito. Nangyayari tuloy na nagtitiis na lang siyang manatili sa bahay at si Inday na lang ang pinadadaan sa entrada 1 Bakit naman kaya siya mahihiyang humarap o makipag-usap kay Gilbert? Naitanong ni Emily sa sarili. Hindi niya nasagot ang tanong na iyon. Gumawa ng sulat si Emily para kay Petro. Minamahal kong Petro. Babalitaan kita ng mga happenings dito sa atin. May brownout pa rin. Kadalasan ay sa araw pero mayroon ding linggo na puro sa gabi. Kapag sa gabi ang mga tao rito kabilang na kami ni Inday ay napipilitang magpahangin sa labas at makipaghuntahan hanggang sa magbalik ang ilaw. Si Gilbert na pamangkin ni Mang Celso ay nag-exhibit ang painting sa Mega Mall at very successful. Pero siya ay bigo sa pag-ibig. Marami pang ichinismis kay Petro si Emily pero sa dakong huli ng liham ay hindi niya kinalimutang ipaalala kay Petro ang buwan ng pagre-remit nito ng pera sa Pilipinas. Sinabi pa rin niya sa asawa na siya ay nagpasyal sa medical city ng mga anak sa halip na sa provincial hospital. Yun naman ay para makatiyak tayong only the best ang matatanggap naming kalinga ng iyong anak. Paliwanag pa niya kay Petro. Ang lihim niyang paghanga o crush kay Gilbert bilang pintor ay hindi niya binanggit muntiman sa liham na iyon. Ayaw ng ginang na magselos nang wala sa lugar ang esposong nasa malayong lugar. Ayaw niyang bigyan ni Petro ng mali siya ang napakaliit na bagay na iyon. That's it. Ngayon alam na niya kung bakit nahihiya siyang makita umakusap si Gilbert. Para siyang mahihiyaing movie fan na ang gusto'y tingnan lang sa malayo ang hinahangaan. Iyon lang at wala nang iba, sabi niya sa sarili. Sa overall standing ay si Petro pa rin ang number 1 sa kanyang puso. Dagdag pa ni Emily. Kinabukasan ay handa na si Emily na ihatid sa post office ang sulat para sa asawa. Nakita niya si Mang Celso sa bahay nito at siya ay minsan pang nakiraan. Saan bang lakad ha, Emily? Binati ni Mang Celso ang buntis. Ang matandang lalaki ay naghihimas ng sasabunging manok. Maghuhulog ho ng sulat Mang Celso para ho sa asawa ko. Si Emily ay magsigla. Kahit kabuntis ay nagbihis ng eleganteng maternity dress. Lumitaw ang ganda nito kahit pa nga mataba. Pag
Paglabas ni Emily sa unang pinto ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa labasan. Wala siyang kaalam-alam na nakatalon sa kanya, ang desperado pa ring pintor. Pero ang tingin ni Gilbert kay Emily ay walang kahulugan. Kanina pa siya sa party ngayon ng tennis at marami na siyang taong natanaw mula roon. Mga taong walang pagkakaiba, mga nilalang na iisa. Ang kulay at hugis sa kanyang isipan, mga taong pagkatatamlay sa paningin ng desperadong tulad ni Gilbert. Maya-maya ay nagbalik sa upo ang Solihiya si Gilbert. Ang katauhang parang tinakasan na ng lahat ng pag-asa sa buhay ay hinayaang iugoy-ugoy ng silyang tumba-tumba. Nakaharap siya sa isang blankong kanbas na siya lamang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng laman. Marahil lang iguguhit niya ron ang babaeng namatay dahil isang maling pag-ibig, naisip niya. Iguguhit niya si Lorena sa kanyoong naninisi, nanunumbat, may lungkot sa mga mata. At araw-araw niyang titingnan na iyon bilang parusa sa pagkakasala niya rito. Ang matabang lalaking tagahatid ng telegrama ay dumating sa entrada o numedya ng pakay si Emily Matias. Ang dala nitong mensahe ay may tatak na Argent. Tagatabing ulog ho si Aling Emily, sabi ng dalagitan na pagtanungan. Ay paano kaya ako makakapasok na yung napakakitid ng daan dito sa inyong ining? Palagay ko ay ito na ang pinakamakipot na daan sa buong mundo. Nagkakamot ng bato ang matabang lalaki. Magagasgas at tiyan ko sa patar kapag pinilit kong tumaan. Gusto niyo tawagin ko na lang si Aling Inday, yun hong katulong ni Ate Emily. Nagbubuluntaryo ang dalaga. Si Mang Celso na nasa di kalayuan at napapatingin lang sa dalawang nag-uusap. Ayaw naman yung pangunahang bait ang may dala ng telegrama na sa kanya na lang ipagkatiwala iyon. Si Inday ang kinakabahang tumanggap ng mensahe. Ano kaya ang laman ito? Tanong ng katulong. Malay natin, basta pagdating ng amo mo ay bigay mo agad, bilin sabi ng matabang lalaki. Oho, tugon ni Inday. Pero bilib talaga ako rito sa daan ninyo. Galit sa matataba. Puro siguro slender ang taga rito Minsan pang misi ang lalaki. Sige na hod baka hanapin kayo sa FC na mister. Halos itaboy na ni Inday ang makulit na lalaki. Sa labasan ng entrada ay nakasalubong ni Emily ang palis ng matabang lalaki. Walang kaalam-alang buntis na siya ang sinadya ng kasalubong. Muli siyang nakiraan kay Mang Celso. May telegrama ka Emily. Ngayon lang na-deliver. Si Inday ang nakatanggap. Nagbalita si Mang Celso. Kinabahan agad si Emily. Nakita niyo ho ba kung saan galing? Umiling ang matandang lalaki. Hindi pero huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng telegrama ay masama ang laman. Mabilis na umuwi si Emily. Ibinigay naman agad ni Inday ang natanggap na mensahe. Kay Bulgram iyon, galing sa ibang bansa. Nalaman ni Emily. Ginig ang mga kamay na tinunghanihan niya ang nilalaman. Ang mga mata ni Emily ay napadilat. Siya ay nang hilakbot at nayanig sa nabasa. Maya-maya pa ay parang siyang kandilang unti-unting naupos. Napatili si Inday nang makitang hinimatay si Emily. Nagsidalo naman agad ang mga kapitbahay kabilang na si Mang Celso. Nang mahimasmasan si Emily ay sa kanila binabatid ang nilalam ng telegram. Naluluhang pinabasa yun ni Emily kay Mang Celso. Maging si Mang Celso ay nabigla. Saglit na hindi nakakibo. Ano ho ang nangyari, Mang Celso? Tanong ng isang kapitbahay. Napalunok si Mang Celso. Kay hirap tanggapin ito mga kasama. Ang ating si Petro ay wala na. Patay na. Manghang-mangha ang lahat ng nakarinig. Si Emily ay walang tigil sa pagluha. Ang sabi si Petro ay namatay sa dagat. Sa beach, nalunod siya nung nag-outing silang magkakasama sa dagat. Garalgal na ang tinig ni Mang Celso. Ang iba pang naroon ay nalumurin. Ang mga kababaihan na hindi napigil ang mga luha. Awang-awa sila kay Emily. Magulhol na naman ang buntis. Muling hinimatay. Mula sa terrace ay narinig ni Gilbert ang kaguluhan sa bahay ni na Emily. Pero habagyan siyang na-alarm. Ang pagdamay sa kapwa ay nalimutan na yata niya. Wala akong pakialam. Usan niya sa sarili. And may hindi nalingid sa binata ang pinto ng nangyari sa kapitbahay. Si Mang Celso ang mismong nagbalita sa kanya. Bali ba Gilbert day off ni na Petro nang mangyari ang sakuna? Na ibig sabihin ay wala siya sa company time. Aba malamang nakakaunting pera lang matatanggap ni Petro bilang benefit kung meron na. Diba syempre kung namatay si Petro sa oras ng trabaho, diba? Nasa harap ng hapunan ang magtiyuin habang naglalahad si Mang Celso. Bahagyang tumango si Gilbert na hindi nagpahayag ng palagay. Iyan naman ang ayaw ko sa iyo. Hanggang ngayon ay nagmumukmuk ka. Hanggang ngayon ay dinidibdim mo ang pagkamatay ni Lorena. Hayan tuloy, para ka na rin patay kung kausapin. Wala ka ng kabuhay-buhay, Gilbert. Muling nagsalita ang tiyuin. Yumuko ang pintor. Itinigil ang pagkain. Gilbert, ang ibig ko bang sabihin sa'yo, wala ka nang magagawa, magsisi ka man habang buhay sa pagkamatay ni Lorena. Therefore, pamangkin, ituloy mo na lang ang normal na daloy ng buhay mo and try not to commit to the same mistake.
Nalintikan, napapa-English na tuloy ako sa iyo. Nahawakan na ni Mang Celso ang baba at napapailan. Kailan ho ba ang dating ng bangkay? Sa wakas ay narinig din ang tinig ni Gilbert. Aba, may boses ka pa pala eh. Sa linggo raw ang dating, sakay ng eroplano. Natumang bigla ang tiyuhin. Ang nasa isip ni Gilbert ay si Emily. Nakarma ang matabang buntis na tamad na isa loob niya. Bigla ay nawala ng masasandigan ng babaeng wala yatang alam kundi ang manood sa TV, kumain at mamasyal. Siguro naman ay makikipaglamay ka rin kay Petro ha, Gilbert. Kapitbahay natin yun, huwag mong kalimutan. Tumango si Gilbert. Oo, tiyong, makikipaglamay ho ako. Mabuti naman, kahit paano ay lalabas ka rin sa lungga mo. Initian ni Gilbert ang tiyuhin at itinuli na ang pagkain. Nang muling magbalik sa terrace si Gilbert ay hindi na siya naupo sa silyang tumba-tumba. Ang silyang ginamit niyang modelo sa painting niya kay Emily sa tabing ilog ay pagpapahingahin na muna niya. Tapos na ang mga araw ng kanyang pagmumuk. Sabi niya sa sarili, si Emily ay tiyak na magluluksa at magsiselfie. Hindi niya sasabayan ang ginang na tamad. Kinuha niya ang pensil at tinirap ang canvas na blanco. Ilang saglit pa ay nagpipinta na naman siya. May katwiran ng kanyang tiyo Celso. Naisip ni Gilbert, hindi mabubuhay ng pagmumuk niya si Lorena. Mabuti pang magtrabaho siya at ialayon sa ikatatahimik ng kaluluwa ng dalagang pinagkasalahan. Yun ang positibo niyang magagawa. Hayaan mo, Lorena. Hindi ko nga naibigay sa iyo ang tunay na pagmamahal. Hindi ko rin ibibigay sa iba ang tunay na pagmamahal. Para naman makabawi ka ay hindi na lang ako iibig sa iba. Pangako ko yan sa iyo. Iyon ang inusal niya sa sarili habang iniisip si Lorena. Sa canvas ay itinuloy niya ang planong paglalarawan kay Lorena. Sa kanyo ang nanginisi, nanunumbat, may lungkot sa mga mata. Sa pangalawang araw ay natapos niya iyon. Sa araw din iyon dumating ang bangkay ni Petro sa ususan. Mula sa airport ay sinalubong ito ng mga kaanak ng Yumao. Si Emily ay pinayuhang maghintay na lamang sa bahay. Nakinig naman ang buntis. Aywan kung nagkamali o nakalimot ang sumundo sa bangkay. Ang karo ng puneraryang kinalululanan ni Petro ay sa tapat ng entrada unong medyo huminto. Natural na nang ipapasok na sa makitid na anang atalawol ay hindi nito nagkasya. Si Emily na humahagulhol na sumalubong sa kabaong ay nag-uutos na sa malayong daan na lang ituloy ang bangkay ng asawa. Ang funeral car ay nag-U-turn at umikot nga sa inhinimentong gitna. At dahil kahit sa dang iyon ay hindi naman kasya ang karo ng punerarya, ang ataol ay binuhat at inilakad sa layong marahil ay kulang ng kalahating kilometro hanggang sa makarating sa tirahan ni na Emily sa tabing ilog. Humahagulhol sa tabi ng kabaong sa Emily. Nakaayos na sa gitna ng maliit na salas ang labi ng Yuma. Bakit naman kasi pumalaad ka pa sa beach na yun, Petro? Sana ay sa tabi ka na lang naligo. Paano na kami ngayon na magiging anak natin? Walang patlang ang pagluha ni Emily. Ang mga kapitbahay ng mga regular ng pangatawan ay kanina pa naroon at nakikiramay kay Emily. Sa gabi ay tiyak na darating din ang matataba. Sa ususan ay marunong makiramay ang mga tao. Kahit iikot pa sila sa malayong daan, ay darating pa rin sila.